Habang natutulog si William sa sofa, ay ramdam ni Laika ang pagod nito habang tinititigan siya ng dalaga sa mukha. Kaya hinayaan niya muna itong matulog na nakapatong ang ulo sa kandungan niya. Gustong kamuhian ni Laika si William nang maalala niyang muli ang mga pirma nito sa deed of sale ng kanilang titulong nakasangla sa kanyang kumpanya. Ngunit may ibang bahagi ng kanyang isip na pilit namang iniintindi si William. Palihim niyang pinunasan ang kanyang mga luha habang patuloy na iniisip yun. Biglang naisipan ni Laika na tawagan si David at ipaalam sa kanyang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa ginagawang panloloko ni Rona at Ben Chua sa kanilang kumpanya. Ngunit natakot siyang sabihin ito sa kanyang matalik na kaibigan dahil iniisip niya na baka ito pa ang maging dahilan ng paglala ng sakit ng kaibigan niya. Kaya kinuha na lang niya ang kanyang cellphone at isa-isang pinanood ang mga masasayang video nila ni David. Habang si Laika ay masayang nanonood ng mga larawan at video niya kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Rona naman ay abala sa paghahanap ng mga larawan ni Angelica sa social media account ng dalaga. Hanggang sa tuluyan na nga niya itong nahanap. Sinasabi ko na nga ba kaya pamilyar ang mukha mong hayop ka dahil nagkita na tayo dati. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita niya ang larawan ni Laika na kasama sina Nanay Martha at Tatay Jaime. Ibig sabihin, anak siya ng dalawang matandang may-ari ng lupang kinuha ni Ben? Gulantang nasambit ni Rona. Maya-maya ay bigla na namang dumating si Ben sa kondo ni Rona. Kumusta ang pinapagawa ko sa iyo, Rona? Malakas na boses na sambit ni Ben sabay bagsak ng kanyang katawan sa sofa. May problema po tayo, boss. Nag-aalalang tugon ni Rona. What do you mean? Kunot noong wika ni Ben. May nakikialam sa mga plano natin laban sa kumpanya ni William. What? At sino naman ang pakialamero na yon, ha? Student trainee ng kumpanya ni William, ang fiancé ng anak niya. Tumawa muna si Ben bago nagsalita. Student trainee tapos magpapa-apekto ka? Are you kidding me, Rona? Nanlilisik ang mga mata ni Ben habang papalapit kay Rona. Bigla niyang hinila ang buhok nito at kinaladkad sa sahig. Don't try to fool me, Rona. Kapag niloko mo ko, tatapusin ko ang nanay mo sa harap mo mismo. Galit na sambit nito sabay sampal kay Rona. Totoo po ang sinasabi ko, boss. Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa inyo. Ang student trainee ang inatasan ni William na mag-audit sa kumpanya niya. Hagulhol na sambit ni Rona habang nakahawak sa pisngi niya. Dahan-dahang kumalma si Ben at muling umupo sa sofa. Alright! Sino ang student trainee na yon at saan ko mahanap ang pamilya niya? Sigaw ni Ben. Hindi mo na kailangang hanapin ang pamilya niya, boss, dahil matagal mo na silang kilala. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawang Algarne. Napatayo si Ben nang marinig ang sinabi ni Rona. What? Paano nangyari yun? Umiling si Rona. Ngayon ko lang dinalaman ang tungkol sa pamilya niya. Ang alam ko lang ay fiancé siya ni David. Huwag mong hayaan na malaman ni William ang tungkol sa pagpeke natin ng pirma ng mga magulang ng babaeng yon, Rona. Kaya kong kontrolin ang mga papeles sa loob ng kumpanya ni William, boss. Maliban lang sa babaeng yon. Sa mansyon na siya nakatira dahil nagsasama na sila ni David. Gawin mo lang ang mga pinapagawa ko sa'yo. Ako na ang bahala sa babaeng yun. Galit na iniwan ni Ben si Rona sa kondo niya. Tuwang-tuwa naman si Rona nang marinig ang sinabi ni Ben. Sa wakas, mawawala ka na rin sa paningin ko, Angelica. Kinabukasan, maagang pumunta si Rona sa kanyang opisina. Subalit laking gulat niya nang pumasok siya nang makita niya si Angelica dahil mas nauna pa itong pumasok kaysa sa kanya. Good morning, Miss Rona. Kunwaring masayang bati ni Laika. Binabantayan mo ba kung babae ka? Wika ni Rona sa kanyang sarili. Sa halip na sagutin si Laika ay tahimik lang siyang umupo. Habang palihim na binubuksan ni Rona ang kanyang personal email account, ay bigla niyang naisip ang hard copy ng Ben Chua's Resort na nakalagay sa isang folder. Kaya naman nang makita niyang binuksan ni Laika ang drawer kung nasaan ang mga file ng kliyente nila, agad niya itong tinawag. Hey Angelica! Pakidala mo nga ang mga ito sa opisina ni Will. Sambit ni Rona sabay abot ng mga hard copy ng listahan ng mga kliyente nila. Paglabas ni Laika ng opisina, idali-dali namang binuksan ni Rona ang drawer at hinanap ang folder ni Ben Chua. Shucks! Nandito lang yun ah! Bulalas niya sabay hampas sa drawer. Habang naglalakad si Laika sa hallway papunta sa opisina ni William ay nakasalubong niya si Ben. Hindi man namumukhaan ni Laika si Ben, ngunit kilala naman siya ni Ben.
Kung sinuswerte ka nga naman talaga oh. Nakangising wika ni Ben sa sarili nang makita niya si Laika. Dahan-dahang lumapit si Ben kay Laika at kunwaring binangga ang dalaga. Oh, sorry, nasaktan ba kita, miss? Pagkukunwari ni Ben sabay pulot sa mga papel na nabitawan ni Laika. Ayos lang po, tugon ni Laika. By the way, I would like to ask kung nasaan ang office ng sekretary ni Mr. Bautista. Kanina pa ako naglalakad dito pero hindi ko makita ang opisina niya. Naligaw na yata ako sa paghahanap ng opisina niya eh. Nagtatawang wika nito. Matapos itinuro ni Laika ang opisina ni Rona ay agad siyang dumiretso sa office ni Will. Habang papalayo si Laika ay palihim naman siyang tinitigan ni Ben. Nasa iyo na ang lahat ng katangian ng isang babaeng hinahanap ko, Angelica Algarne. Sa wakas ay may ipapalit na rin ako kay Rona. Kagat-labing wika ni Ben sa kanyang sarili. Para sumama ka sa akin, kailangan ko munang paamuhin ang mga magulang mo. Baka sa mukha ni Ben ang masamang balak laban sa mga magulang ni Angelica. Dahil sa pagkahumaling ni Ben kay Laika, sa halip na pumunta sa opisina ni Rona ay dumiretso siya sa opisina ni William. Nagulat si Laika nang makita niyang pumasok si Ben sa opisina ni William. Kaya bago pa ito tuluyang makalapit kay Will ay pinigilan na niya ito. Excuse me po, nagkamali ka yata ng opisinang pinasukan. Hindi ito ang opisina ni Miss Rona. Wika ni Laika. Ben? Laking gulat ni Laika nang marinig ang sinabi ni William. How are you, Will? Nakangiting wika ni Ben sabay tapik sa balikat ni William. Ang lakas ng loob mong pumunta rito ah. Malaman ko lang na niloloko mo ko, Ben. Sa kulungan talaga ang bagsak mo. Wika ni William sa sarili habang matalim na nakatitig kay Ben. By the way, may bago ka palang staff dito, Will. Wika ni Ben habang ang mga mata ay nakatuon kay Laika. Yeah, student trainee ko siya rito. Mapaklang tugon ni William. Oh, really? Nag-aaral ka pa pala, Miss Angelica Algarne. Biglang sambit ni Laika. Wow, what a beautiful name. Kasing ganda mo. Nakangiting wika ni Ben sabay kindat kay Laika. Nag-iinit naman sa galit si William nang makita niyang kinindata ni Ben si Laika. Kung gaano kagalit si William ay ganoon din si Laika. Ang kapal din ng mukha mo, ano? Kunwari ka pa na hindi mo ako kilala. Hayop ka, isa kang magnanakaw. Galit na wika ni Laika sa kanyang sarili. By the way, Angelica, baka kailangan mo ng trabaho after graduation mo. Tamang-tama, naghahanap pa man din ako ng isang private secretary para sa bagong business ko. Actually, partner ko si William sa business na yon. Nakangiting wika ni Ben. Why are you here, Ben? Nakataas ang kilay ni William habang tinatanong si Ben. I just want to invite you, Will. Ben Chuwas Resort will be open next week, so I want you to be there. Tumango si Will. Okay, maiksing tugon niya. Bago magpaalam si Ben ay inilabas muna niya ang kanyang calling card at saka binigay kay Laika. I'll invite you to Angelica. This is my calling card. Just call me when you need a driver. Then think about the job I offer you. Muli niyang kinindatan si Laika at lumabas na ng opisina ni Will. Nilapitan naman ni William si Laika saka niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Kung ang pagpasok ko sa kumpanya mo ang magiging dahilan upang mabawi ko ang titulo ng lupain namin at ng iba ko pang kababayan, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon, hayop ka. At kapag nabawi ko na ang aming mga lupain, ibabalik ko sa iyo ang dobleng sakit na ginawa mo sa amin noon. Mga katagang nabigkas ni Laika sa kanyang sarili. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit habang tahimik lang siya na niyayakap ni William. Laika's POV. Hinalikan ko ng mariin sa labi si William, saka tahimik na lumabas ng opisina niya. Papasok na sana ako sa opisina ni Rona, pero hindi ko sinasadyang narinig na kausap siya ni Ben. Papuntahin mo ang mga tauhan natin sa bahay ng mga Algarne at bigyan sila ng invitation card para sa nalalapit na opening party ng Ben Chuwas Resort, Rona. Ano? Ibig mong sabihin imbitado sa party ang mga matatandang yun? Gawin mo na lang ang sinabi ko, Rona. Di ba sabi mo, hadlang sa mga plano natin ang Angelica na yon dito sa kumpanya ni William? Ano ang ibig mong sabihin, boss? Pagkatapos ng party, tinitiyak ko na ang anak ng dalawang matandang yon ay magtatrabaho para sa akin. Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Gusto ko silang sugurin, pero ayaw gumalaw ng mga paa ko.
Halos mabaliw ako nang marinig ko ang plano ni Ben laban sa aking mga magulang. Huwag kang magkakamaling saktan ang mga magulang ko, Ben. Nanginginig na ako sa galit habang iniisip yon. Bumalik lang ang diwa ko nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Nang makita kong si David ang tumatawag, ay agad akong pumunta sa washroom para sagutin ang tawag ng kaibigan ko. Bigla akong napaluha nang makita ko ang payat na mukha ni David habang nakabalot ang kanyang ulo. Baka sa mukha niya ang sakit na pinagdaraanan niya. Ngunit agad ko rin itong pinunasan dahil ayokong makita niya akong malungkot. Dahil alam kong mas malulungkot siya pag nakita niya akong umiiyak. Kumusta na ang magandang dilag sa buhay ko? Ganyan ako kamahal ni David. Kahit na siya itong may sakit at nahihirapan, ay ako pa rin ang kinukumusta niya. I miss you, David. Gusto kitang yakapin, sweetie pie. Huwag kang mag-alala. Malapit na ring matapos ang chemotherapy ko rito. Makakauwi na rin ako at magkakasama na ulit tayo. Unti-unting bumagsak ang mga luha ko nang ibinaba ni David ang tawag niya. Napahawak ako sa dibdib ko dahil ramdam ko rin ang hirap at sakit na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Habang naglalakad ako sa hallway papunta sa opisina ni Rona, sa di kalayuan ay nakita ko si Ben. Nagdilim na naman ang paningin ko dahil sa galit nang makita ko itong demonyong magnanakaw. Nang maalala ko ang pinag-usapan nila ng galamay niyang demonyo na si Rona, ay agad akong lumapit sa kanya. Hey Laika! Malademonyong ngiting saad niya sa akin. Mr. Chua! Nandito pa pala kayo, akala ko umalis ka na. Pagkukunwari kong tugon sa kanya. Yap, in fact, aalis na rin ako. Aalis na sana siya nang bigla kong naalala ang mga masamang bagay na binabalak niya para sa mga magulang ko. Kaya agad ko siyang kinausap ulit. Excuse me, Mr. Chua! Nakangiti siyang lumingon sa akin habang diretso lang akong nakatitig sa kanya. Gusto kong pag-usapan ng inalok mo sa akin kanina. Diretsyong saad ko. Sure, right after the party pag-usapan natin yan, okay? Wika niya habang kumikindat pa sa akin. Napuno ng galit ang isip at emosyon ko habang pinagmamasdan ko siyang lumalayo sa akin. Kung tuso ka, mas tuso ako, Ben Chua. Hindi ko hahayaang saktan mo ang mga magulang ko. Padabog akong pumasok sa opisina ni Rona. Ngayon alam ko na ang tunay niyang kulay. Hinding-hindi ko nahahayaan na apihin niya ako. Lalo na kapag nandito ako sa opisina ni William. What are you doing, Laika? Sigaw niya nang marinig niyang tinulak ko ang pinto ng malakas. Bakit? Pagtataray ko. Tumayo siya saka lumapit sa akin. Hoy Angelica, huwag mo akong sagutin ng ganyan ha. Tandaan mo, sekretary ako ng may-ari ng kumpanyang ito. Anytime pwede kong kansilahin ang kontrata mo rito. Gawin mo kung anong gusto mong gawin, Rona. Huwag mo rin kalimutan na fiancé ako ng future CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Ha? Alalahanin mo, Miss Algarne. Future CEO pa lang ang mapapangasawa mo. Samantalang ako ay girlfriend na ng presidente ng kumpanyang ito. Bigla akong napahalakhak sa sinabi ni Rona na ikinainis naman niya. At ano ang nakakatawa sa sinabi ko, ha? Alam mo, lalo akong naaawa sa'yo. Kaya siguro wala kang boyfriend kasi ang hilig mong mag-claim, no? Buli ko sa kanya. Angelica! Sigaw niya. Napansin ko ang nanlilisik niyang mga mata habang sumisigaw siya sa harapan ko. Huwag mo akong galitin dahil hindi mo alam kung paano ako magalit. Bulyaw niya sa akin. Bakit? Hindi kita ginagalit, Rona. Nagsasabi lang ako ng totoo. At saka huwag mong angkinin ng taong hindi naman talaga sa'yo. Lalo na't alam mong wala naman talagang kayo. Don't do that. Masasaktan ka lang. I laughed at her and sat down at my desk. Ngunit hindi pa rin niya ako tinigilan. Bagkus ay sumunod siya sa table ko at sumigaw ulit. At ano naman ang alam mo tungkol sa buhay ni William, ha? Simple lang. Daddy siya ng mapapangasawa ko. Bakit? Iyon naman pala eh. Alam kong malihim si Will. Kaya niya hindi pinagkalatang tungkol sa relasyon namin. Gulit niyang sambit sabay hampas sa ibabaw ng aking mesa. Sa bagay, malihim nga ang daddy ko. Maliban na lang sa love life niya. Pansin ko ang pagkunot ng noo niya habang nakatitig sa akin. Para lalong magalit si Rona, lumapit ako sa tenga niya. Alam mo ba ang close kaming dalawa? Kaya lahat ng sekreto niya ay sinasabi niya sa akin. Lalo na ang tungkol sa honey niya. Bulong ko sa kanya. Hindi totoo yan! Hindi!
Sigaw niya habang tinatakpan ng kamay niya ang magkabilang tenga niya. Totoo ang sinasabi ko, Rona. Maganda at ubod ng hubog ang katawan ng honey niya. At higit sa lahat, mas bata sa'yo. Natatawang sambit ko. No! Muling sigaw niya saka lumabas ng opisina. Nang lumabas si Rona ay agad kong tinawagan sina nanay at tatay. Napatawag ka, anak. Namiss ko lang po kayong dalawa ni tatay, nay. Laika, paano mo nakilala ang may-ari ng Chuwas Resort? Po, anong ibig mong sabihin, nay? Pumunta ang mga tauhan niya rito sa bahay at may binigay na invitation card. Business partner po siya ng daddy ni David, nay. Ano? Opo, nay. Mas magiging madali na para sa akin na mabawi ang titulo ng ating lupa dahil palagi ko nang makikita ang magnanakaw na yun. Huwag, anak! Bakit, nay? Nakikiusap ako sa iyo, anak. Hayaan mo na ang lupaing iyon. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa lupang yun. Hindi mo kilala ang Ben na yun. Hindi na ako nakinig sa sinasabi ni nanay dahil kabisado ko na ang lahat ng sasabihin niya tungkol sa Ben na yun. Hindi ko alam kung bakit sila natatakot sa magnanakaw na yun. Isa lang ang paulit-ulit nilang sinasabi ni tatay sa akin at iyon ay ang layuan ko si Ben Chua. Hindi ko na namalaya ng oras, halos alas 5 na pala. Kaya dali-dali kong nilinis ang mesa ko upang puntahan si William sa opisina niya. Ngunit ang mas kinagulat ko ay hindi pa bumabalik si Rona sa kanyang opisina simula kaninang tanghali. Ngunit nang buksan ko ang pinto ng opisina ni Rona, bumungad sa akin ang matatamis ng ngiti ni Will habang ito ay nakatayo sa labas ng pinto. Hi honey, how's your day? Nakangiting wika niya habang nakasandal sa labas ng pinto. Hinaan mo ang boses mo, dad, baka may makarinig sa'yo. Bulong ko sa kanya. Sa halip na magsalita siya ay kinindatan niya lang ako na ikinatuwa ko naman. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa mansyon, ay tahimik lang ako habang pinagmamasdan ng malalaking building na madaraanan namin. Kaya naman pagdating namin sa mansyon ay agad akong nilapitan ni William at niyakap ako. Sigurado ka bang ayos ka lang, Han? Pansin ko kasi kanina ka patahimik ka. Hinalikan niya ang labi ko. Habang nakatingin ako sa mga mata niya ay nakaramdam na ako ng awa sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa sobrang bait niya sa sekretarya niya ay nagawa pa rin siyang nakawan nito. Kaya nagpasya akong sabihin kay William ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa pagnanakaw ni Rona sa kanyang kumpanya. Lalo na ang tungkol sa pagsanib puwersa nito sa kanyang business partner na si Ben Chua. What? Ibig sabihin mahigit 1 dekada na akong niloloko ni Rona? Kaya pala gusto niyang pautangin ko ang Ben Chua na yun dahil matagal na pala silang magkakilala. Hindi makapaniwala si William sa kanyang natuklasan at doon ko rin naintindihan kung bakit napunta sa kumpanya niya ang titulo ng aming lupa. Wala pala siyang alam tungkol sa tunay na may-ari ng titulong isinangla sa kanyang kumpanya. Hindi rin niya alam na halos peke lahat ang pirma ng parents ko sa deed of sale na ito. Sa nalaman kong iyon, buo na ang pasya ko. Pagkatapos ng graduation ko, papasukin ko ang negosyo ni Ben Chua. Kukunin ko ang lahat ng ninakaw niya sa amin. Pati na rin ang ninakaw nilang pera kay William ay ibabalik ko yon sa kumpanya ng mahal ko. Sisingilin ko ang Ben na yon ng doble. Hindi ko hahayaan na babalik ng Pinas ang matalik kong kaibigan na balot sa utang ang kumpanya. Hindi ko hahayaan na babalik ng Pinas ang matalik kong kaibigan na balot sa utang ang kumpanyang matagal na nilang iniingatan. William's POV. Halos masuntok ko ang pader sa sala dahil sa galit nang marinig ko ang sinabi ni Laika. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni Rona sa akin yun. Matatanggap ko pa kung si Ben ang nanloko sa akin. Pero si Rona, ha? Ang tanga-tanga ko. Hindi ko man lang napansin na nag-aalaga na pala ako ng ahas sa loob ng kumpanya ko. Dahan-dahan akong kumalma nang maramdaman kong mainit na yakap ni Laika mula sa likuran ko. Don't worry, Dad. Tutulungan kitang mabawi ang lahat ng ninakaw ni Rona at Ben. Wika ni Laika sa akin habang nakayakap pa rin sa likod ko. Bigla akong natigilan dahil sa sinabi ni Laika. Nilingon ko siya saka hinawakan ang magkabilang kamay niya. Thank you, Han, pero hindi mo na kailangang gawin yun. At higit sa lahat, hindi mo kailangang gawin ang hakbang na yun, okay? Hindi, Dad. Buo na ang pasya ko. Gusto kong pumasok sa kumpanya ni Ben na yun. Babawiin ko ang titulong ninakaw nila ni Rona sa mga magulang ko. Umiling ako habang nakatitig sa mga mata niya. I'm sorry, honey, pero hindi ako papayag sa mga plano mo.
Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya saka muling nagsalita. Tignan mo ko sa mata, Laika. Hindi mo kilala si Ben. Sa tingin mo ba hahayaan kita na mapahamak dahil lang sa akin? Kaya nakikiusap ako sa iyo, Han. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat ng to, okay? Magsasalita pa sana siya pero pinigilan ko siya. Hinalikan ko siya ng mariin sa labi habang nakayakap ako sa baywang niya. Ngunit nagpupumiglas siya. Dad, pwede bang pakinggan mo muna ako? Bulyaw niya sa akin. No, Laika. Hindi mo kailangang pumasok sa kumpanya ng hayop na yon. Singhal ko sa kanya. Hindi mo ako naiintindihan eh. Tugon niya. Talagang hindi kita naiintindihan. Bakit kailangan mo pang pumasok sa kumpanya niya, ha? Yan ba ang dahilan kung bakit matalimang tingin mo kanina sa Ben na yon? What? Sa tingin mo ba hindi kita napansin kanina habang kausap mo ang hayop na yon kanina sa opisina ko? Ha? Pansin ko ang namumuo niyang mga luha habang nakatitig sa akin. Kaya muli kong hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Makinig ka naman sa akin, oh. Maraming paraan para mabawi natin ang titulo ng mga magulang mo, okay? I lowered my voice to calm her down. Hindi lang naman ang mga titulo ng magulang ko ang inaalala ko eh. Gusto ko rin makatulong sa kumpanya mo, Dad. Ayaw kong umuwi ang best friend ko na may ganitong problema sa kumpanya mo. Halos maluha ako nang marinig ko ang sinabi niya. Napamangha ako kung paano niya pinahahalagahan ang damdamin ng best friend niya na anak ko. Basta ipangako mo sa akin, Han. Huwag kang gagawa ng mga plano na hindi sinasabi sa akin, okay ba yun? Paramdam ko ang pagkadismaya niya sa akin, pero hindi ko na yun pinansin. Muli ko siyang niyakap at saka hinalika ng kanyang labi. Nang maramdaman kong dumampi ang kamay niya sa batok ko ay kinarga ko siya at nagmamadaling pumasok sa guest room malapit sa sala. Naging abala ako sa aking kumpanya nitong mga nakaraang araw, kaya pag uwi ko ay maaga din akong natutulog at alam kong naiintindihan din yun ni Laika. Dahil kahit siya ay hindi niya ako ginigising kapag nakatulog ako ng maaga sa sofa. Sa halip ay nilalagyan pa niya ako ng kumot at unan. Aaminin ko, kahit 3 araw lang kaming walang nangyayari sa amin ay namimiss ko na rin siya. I love you so much, honey. Bulong ko. Muli na namang naglakbay ang malilikot kong kamay. Hayaan mo rin akong ipadama sa iyo ang kasiyahang ginawa mo sa akin, Dad. Sabi niya sabay kagat sa ibabang labi ko hanggang marating namin ang langit. Humiga ako sa tabi niya at kinulong ko siya sa aking mga braso. I love you, honey. Wika ko sabay halik sa noo niya. I love you too, Dad. Nakangiting tugon niya sa akin at hinalika ng aking pisngi. Habang sinusuklay ko ang buhok niya gamit ang aking kamay, ay hindi pa rin maalis sa aking isipan ang sinabi ni Laika. Nag-aalala ko na baka gumawa siya ng plano laban kay Ben at hindi niya sasabihin sa akin. Wala na akong maisip na ibang paraan para maprotektahan ang babaeng mahal ko. Kung di ay ipadala muna siya sa Amerika, habang inaayos ko pa ang problema ko sa aking kumpanya laban kay Ben at Rona. Mas kakayanin ko pa ang pangungulila sa kanya dahil alam kong darating din ang araw na magkakasama ulit kami. Kaysa nandito siya sa piling ko at malapit naman sa panganib. Sa pagkakataon na to, ay hindi ko nahahayaan na mawala ang babaeng pinakamamahal ko. Gagawin ko ang lahat maprotektahan lang siya.